tayo ay nagdarasal. Amen? Kauna-unahang magaganap pagka po ang tao ay nagdarasal ay nalalaman natin ang kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay para sa kabutihan natin. Kaya nga po ang ating Panginoon ay siya nabubuhay, pinilit niyang ituro, pinilit niyang magturo kung paano ba tayo mabubuhay ng tama na hindi tayo magiging oppressive and oppressor. Meaning, hindi tayo nakakapagpabigat sa iba at hindi tayo nabibigatan sa ating mga buhay. Kaya po sa aking pag-healing ministry, dalawang bagay ang aking ginagawang advocacy. Una, pinilit kong malaman dahil sa dami na ng mga may sakit, dami na ng mga may problema, dami na ng mga umiiyak, dami na yung mga kinakabahan, madami na ang nalilito. So, pinilit ko po na saliksikin ang mga tinatawag nating misteryo ng buhay, lalo-lalo na ang buhay ni Jesus, kung paano ang tao hindi magiging mabigat ang kanyang buhay. Yung hindi ba laging naninikip ang dibdib at laging nalilito. Mga kapatid, na pag-alaman ko na ang buhay maikli lamang, lahat tayo mamamatay, kaya dapat ang gawin natin, huwag na natin sayangin ang oras natin. Unang-una, sa pakikipagtalo. Pangalawa, sa pakikipag-away. Alisin natin ang tampok, tapuhan, sama ng loob. Ang pinakamagandang blessing na ibibigay natin sa ating sarili ay tayo ay maging masayang tao. Yan din po ang pinakamagandang may bibigay nyo sa inyong bahay. Pag umuwi kayo, magugulat ang mga kasama nyo sa bahay. Aba, lagi kang nakangiti. Meron po akong napansin. May sinama akong Amerikano dito. Tumayo ito, si Dominic. Hindi parang artista. Sinama ko kanina ito sa Torres High School. Ay nagkagulo ang tao. Akala nga siya ay si James Reid. Si Basti. Basti ba pa? Ayan. Nung pumunta po siya dito, lagi na lang siya nakangiti. He's smiling all the time. Sabi ko, what happened to you? You're smiling all the time. Sabi ko sa kanya, tingnan mo ang picture mo nung bago ka dumating. Look at your picture before you came over here. Sabi niya, hindi ko na-experience ito. I was like this when I was a kid. I'm so happy when I was a kid. Now it disappeared. Nawala. Ganun pala ang tao. Hindi ko na po naisip yun eh. Tayo pala, nung bata, ang saya-saya natin, laro ng laro. Tapos, simulang mag-aral. Diyos ko, sa eskwelahan pa lang. Makukuba ka na sa dami ng assignment at libro. Ginagawa ng business. Ang dami mga project ng school. Diyos ko, Panginoon, kawawa mga magulang. Nag-aaral pa. Panginoon, pa ako yung masuspended ng check. Pero dapat nagiging considerate ang mga teachers. May ibang pamamaraan ng pagtuturo para hindi gumastos ng katakot-takot itong mga magulang na ang kanilang kakainin ay kulang pa. Kasi marami yung kasing nag-aaral sa aming mga maraming mga projects. Anyway, what is my point? My point here is, pwede ba huwag tayong maging pabigat sa iba? Yun ang sabi ni Jesus, you hypocrites! Samba ka pa naman ng samba, dasal ka ng dasal, pero you are not pleasing to others. You are not nice. Sabi mo nga tayo mga Pilipino, may matututunan pa tayo pag pumunta tayo sa ibang bansa. Pagka po kayo pumupunta sa ibang bansa, ang gusto ko, because we all deserve respect. We all deserve to be treated as such. Meaning, kailangan, tayo pong tao, dapat nire-respeto. Hindi ka, yung parang mean, masungit. Minsan, pagka may
restaurant, masungit ang tindera, kinakausap ko ang manager. Ang inyo pong tindera, napakasungit, hindi na kami babalik dito. Totoo. Kasi, hindi dapat. Bakit ba hindi tayo makapag-umpisa ng mabuti sa kapwa? Parang ang laki po, ang tingin natin, ang laki na nawawala sa atin pag tayo nag-initiate ng kabutihan. Whereas, ang hindi natin alam, ang Diyos nakatingin, pagpapalain tayo kung mabuti ang ginagawa natin. Yung bang, kasi simba mo pa lang, paglabas mo, inang-aaway ka na doon. Dito na lang, sa healing. Nagsisiksi ka na, ito pa ako tulak. Alam mo, sabi ko, mabuti ngayon mayroon ng video cam or kaya CCTV. Alam mo, magandang i-review yan. I-review nyo kung paano kayo gumalaw. Dahil po ito nakakatulong sa ating kalusugan. Ang taong masamang mag-isip, ang taong masamang ugali, madaling kapitan ng sakit. At pagka po kayo nagpa-pray over sa akin, ang sabihin ko, Lord, kunin mo na siya. Yung isang buwan, pinag-misa ako, di ba? Mayroon nga po akong proklama, yung mga of-plan-to-hang. Siguro mga kamag-anak kayo, mga addict din. Kaso mo, kita-kita ko, mga addict. Di nakakatuwa. Sabi ko, paano ko kaya nai-engage itong mga sumubong ito? Kasi sabi ko, paano kaya sila magiging interesado sa akin sasabihin? Paano ko kaya sila i-challenge? How can I challenge them to listen to me? Because I have something to say. Paano, naisip akong maganda? Kasi ito naman po ang katotohanan. Ang katotohanan sa dynamics ng ating buhay, pagka ang tao, o kahit ang halaman, kahit sino, ang palatandaan na ikaw ay hahaba pa ang buhay, pagka ikaw ay interesado pa sa buhay. Pagka wala ka ng gana sa buhay, lantutay ka na. Ay, ikaw ay tulog-tulog na. Kaya madaling makita yan sa simbahan kung sino nakukunin ni Lord. Yung mga inaantok dyan. Kaya mag-ingat-ingat kayo, mga inaantok, kukunin kayo ni Lord. Kasi yun ang mga pagbasa kayo ang pagbasa ngayon, hindi mo alam kung kailan ang kukunin. Yeah, para wag kayong kunin kailangan. Para wag kayong kunin kailangan, lagi kayong gising. Ay natakot po itong mga of-plan-to-hang na ito, di na ka mga. Sabi ko, madaling pala kayong takutin. Anyway, to make a story short, may natutunan sila. Ganun po tayo, kailangan lagi tayo may natutunan. Ang Diyos, lagi may gustong ituro. Saan sa atin? Ano ba ang gusto niyang ituro? Sabi nga niya, kayong mga ipokrito, kung ano-ano ang natututunan nyo, kung paano marunong kayong magbasa ng kalikasan, pero hindi ninyo alam kung paano basahin ang inyong sarili, kung paano kayo maliligtas, at kung paano kayo magiging masaya. Paano ba maging masaya? Huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo. Huwag kang magsalita ng masama sa kapwa mo. Diyos kong Panginoon, ang dami niyan sa atin. Tingnan mo ang katabi mo, kung masama ang isip mo dyan, tingnan mo na. Tingnan mo nga, mabait ba ang katabi mo? Parang ang hirap magtiwala. Ang daming manluloko. Ang daming mamamatay tao, parang tingin mo na sa lahat, adik. Nakapagawa kayo. Ngayon, wala na masyadong adik. Nakabilang ko na lahat. So sabi ko, yung pulis, Hepe, magkakaroon tayo ng programa, isang kondisyon, walang papatayin. O, di wala kang namatay, purihin ng Diyos. Alam nyo, dahil nung inumpisahan ko itong programa ito, hindi ko alam kung ano mga susunod na pangyayari. Wala namang
ano maging drug addict. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Ba't tulungan naman ng Panginoon? Alam mo kung unang itinulong ng Diyos sa akin, nagpadala siya ng tao. Punta ako ng Holy Land, ako nagpunta sa Holy Land, sabi ng isang babae, Father, meron po akong agency, local and foreign. May kilala ka? Sabi ko, mayroon. Ano? Mga addict. Hindi ba sila? Basta i-recommend mo. Ngayon po nakakuha ko ng 150 job orders. Ngayon magkakatrabaho na itong mga addict na ito. May pag-asa! Alam nyo, yung aming programa, ang nakalagay ay may bukas pa. May bukas pa. Paano po magkakaroon ng tinatawag na happy disposition ang isang tao? Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Na ano? Mag-isip ng tama. Hindi mag-isip ng masama. Yung mga negative thinker, ay naku, walang mangyayari dyan. Ay naku, hindi na magbabago yan. Yan ang mga salita na kukunin na ni Lord. Pakukuha ko na kayo kay Lord. Ang mga gusto pang buwanda ang buhay, naku ako'y bata. Teenager ako. Sabi ko sa sarili ko noon, at ito po ay isinishare ko sa aking mga kaibigan. Sabi ko, I want to create a history. Let us all create our history. Isulat natin ang ating kasaysayan. Kailangan tayo mismo ang gumawa ng ating kasaysayan. Hindi para tayo maging mayabang. Ang para sa akin po, kasi ako naniniwala na ang Diyos gusto niyang tayo mabuhay ng ganap. As a matter of fact, sa katotohanan lamang, ang nanay ko galit na galit sa akin. Pagkakarating ko ng college, ako'y nagtatrabaho, ayaw akong mag-abroad. Sabi niya, wala kang pangarap. Sabi niya, wala talaga akong pangarap. Anong pangarap mo? Sabi ko sa nanay ko, umakyat sa langit. Nahimatay ang nanay ko. Tawag sa akin ay Adan. Para ka talagang si Adan, wala kang pangarap. Alam niyo, maganda pala ang walang pangarap. Pero ang pangarap mo umakyat sa langit, ibinigay ko sa Diyos ang aking buhay. Sabi ko, God, I give my life to you. Use me. Yun lang. Dahil ang Diyos may plano sa atin. Hindi tayo ipapanganak nang wala siyang plano sa atin. Dapat lamang magtapat ang plano ng Diyos at ang plano natin. Amen? Yun po ang ating quest in life. Our quest in life is if we're able to do the will of God and to search that will of God for us. Kasi time will come, magkakaisa yun. Pagka nagkaisa yun, my God, ang sarap mabuhay. Sasabihin nyo, ang dali lang pala. Malalampasan nyo lahat. Malalampasan nyo lahat. Kaya ang dapat natin gawin, mga kapatid, ay ano? Linisin natin ang ating dibdib. Ang ating puso, linisin natin. Kung kayo nagsisinungaling, Lord, ako po'y nagsisinungaling. Kung ikiakala mo kung sino, mayabang ka, sinungaling, humingi ng tawad. Minsan, ako pinagdadasal na sa Diyos. Sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng gift of healing. Pero, marami po akong hindi napapagaling. Lalong-lalo na po, yung mga taong masasama ang ugali. Bigyan nyo naman po ako ng gift ng exorcism. Para tanggalin ko na lang ang masamang espiritu sa masasamang ugaling ito. Dahil po yun ang nagpapabigat ng buhay ng tao. Hindi naman ang sakit. Ang taong may sakit, kung nagtutulungan, maganda ang pagsasamahan ng pamilya, magaan.
dalahin. Ang mabigat dalahin ay may sakit ka na, yung mga kasama mo, hindi pa tumutulong. Yung mga kamag-anak mo, hindi ka dinadamayan. Pero yung may sakit na maraming dumadamay, naku, ang sarap magkasakit, ang daming regalo. Pumunta kayo sa isang bahay na maraming mababait na kapamilya, ang daming prutas. Meron akong kilala, ayaw nang umalis ng ospital. Bakit? Ay maraming fresh fruits dito. Dinadala. So, ganito po ang ating gagawin. Ngayong mga nagpapapray over, alam po ng Diyos ang inyong idinadasal. Sa gabing ito, meron akong 4 na kaibigan, ipagdadasal natin sila. Sila po ay kukuha ng bar exam. Ipagdasal po natin ang 4 na taga-Mindanao na binata ito. Tayo kayo at kayo ipagdadasal ng mga taga-Kristong Hari. Yan, ang mga future lawyers. Una, ang taga-Mindanao, mga General Santos at Kilapawan, ang layo na nararating ko. Naniniwala sila na ang panalangin, lalo-lalo na natin lahat, ipagdadasal natin sila at babalik sila dito sa Kristong Hari para magpasalamat dahil ngayon pala natanggap na nila ang pagpapala ng Diyos. Ipagdadasal natin sila in a very special way. Ipagdadasal natin na sila ay hindi kabahan, unang-una, na sila ay hindi magkasakit, na sila ay magtiwala sa Diyos, na sila ay latong magmahal sa ating Panginoon at sa Kanya ay sumamba. Dito naman sa mga may sakit na nandito ngayon, na kapatid, huwag kayong bibigay. Laban na. Ang panlaban sa cancer ay harapin ito. Ang taong humaharap sa problema, solusyon ang dala. Ang taong iniiwasan ang problema, lalo itong lumalala. Harapin ang problema. Pag-usapan ang problema, alisin ang takot at sa Diyos ay magtiwala. Mga kapatid, ito ang biggest blessing na mangyayari sa inyo sa araw na ito kapag ibinigay natin sa Diyos ang ating buhay at ibinigay natin sa Diyos yung totoo, ha? I want you to be true. And it is about time for us to be true to ourselves. Maging totoo na tayo. Kasi si Jesus, galit na galit sa mga hypocrites. Alam niyo ba kung sino ang mga hypocrites? Yung pala kong salitang hypocrites, hipokrito ay actors. Ibig sabihin, gumaganap lamang. Hindi yun sila. They are just acting. So, tayong mga actors or actress. Maging totoo tayo sa ating sarili. At ang unang gagawin natin upang maging totoo tayo sa ating sarili ay unang-una, humingi ng tawad sa Diyos. Panginoon, ako po ay makasalanan, tulungan mo ako. Panginoon, ako po ay mahina, laging nagkakamali, laging nagdududa, laging nangangamba, nanghihina ang tiwala. Tulungan mo po ako. Yun po ang dasal natin. Dahil may tao siguro talaga, dala ng mga pangyayari, dala ng tinatawag na mindset, pinanganak na paiba-iba iisip. Malakas ngayon, mahina bukas. Masaya ngayon, malungkot bukas. Parang panahon, paiba-iba. Parang bagyo. Huwag na kayo maging bagyong lawin. So, ngayong gabi, dadasal natin yan. At higit sa lahat, ay gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Amen? Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tumayo po tayo at mananalangin.